Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela John Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At para po ngayong araw ay ang topic po natin ay Antichrist, ano ang tunay na katauhan ng Antikristo. And ngayong araw po ay January 10, 2025 at ang scripture po natin ngayong araw ay 1 John chapter 2 verse 18. At sabi po dito na, Dear children, this is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Christs have come. This is how we know it is the last hour. And sa Tagalog po, mga anak, huling oras na gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming Antikristo, kaya nalalaman nating huling oras na. And teaching number 1, the Antichrist was mentioned only in 1 and 2 John. Nasabi po dito na ang Antikristo po yung mga hindi naniniwala na si Kristo ay nagkatawang tao at hindi naniniwala sa Diyos. Na sila daw po ay na-mention lamang sa Bible sa John, 1 John and 2 dahil nga po hindi sila naniniwala na nagkatawang tao ang ating Panginoong Diyos at hindi sila naniniwala na ang ating Panginoong Diyos ang nag-create ng lahat ng nakikita natin sa mundo. Siya po lahat yung nag-create ng tayo, yung mundo natin at iba't ibang iba pa po. And teaching number 2, the Antichrist lived in the 1st century. Sabi po dito na parang sinasabi sa atin na ang Antikristo, yung mga hindi naniniwala sa ating Panginoong Diyos at Panginoong Jesucristo ay, ito po ay nandun lamang sa 1st century. At ngayong 2000 is wala na po ito at hindi na dapat po natin ito binabalik at hindi na po ito talaga babalik. Dahil nga po, per century lamang ito nakita at ito ay na-mention lamang sa kakapiranggot sa Bible na 1 and 2 John. And teaching number 3, the Antichrist is not to be feared. Sabi po dito na ang Antikristo po ay hindi po dapat natin kinakatakutan. Kung may mga papanganak pa lang na Antikristo ay dapat hindi natin ito pinapatakutan dahil tayong dahil alam natin sa sarili natin in the future na lahat tayo ay madidisciple na ng ating Panginoong Diyos. And application number 1, study the Bible exegetically. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na aralin po natin yung Bible at yung nakasulat sa Bible ay dapat na i-understand natin ng mabuti at hindi natin bigyan ng judge na lahat ng nababasa natin sa Bible ay i-explain natin ipaintindi natin sa sarili natin at huwag tayo mag-judge doon sa mga nababasa natin sa Bible. And application number 2, avoid reading eisegetically. Sabi naman po dito na yun nga po, layuan natin yung mga nababasa natin sa social media, sa iba pa pong social media na FB, ganyan, kung saan-saan man na parang sinisiraan yung Bible or parang sinisiraan yung Panginoong Diyos natin. At pag nabasa natin to, tas hahanapin to natin sa Bible, tas parang hanapin natin ito, parang sinisira natin yung Bible. Kaya avoid natin or layuan natin yung mga ganung bagay. And application number 3, be confident of the triumph of Christ and His Great Commission. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na maging confident tayo na dapat maging masaya tayo doon sa tagumpay ng ating Panginoong Jesucristo na mapapalawak niya yung Great Commission na lahat po tayo na tao ay dapat masakop po. All nations is masakop. And dapat sa soon or sa future is wala na po talagang Antichrist. Lahat po tayo ay dapat masakop na ng ating Panginoong Jesucristo at Panginoong Diyos. And discussion, what will happen to the world as the nations are being discipled and becoming obedient to Christ? Para po sa akin at para po sa devotion ngayong araw na yung nangyayari ngayon sa nations ay pag na-disciple lahat ng tao sa mundo and lahat ito ay naging
masunurin or sinusunod ang ating Panginoong Diyos, ang ating mundo ay magiging mapayapa, magiging masaya, at magiging maganda. Dahil nga po tayo ay nasakop na at nadisiplin at tayo po ay sumusunod na lahat sa ating Panginoong Jesucristo. And dahil lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.